Binabalot na po ng lamig ang ilang bahagi ng bansa dahil sa northeast monsoon o hanging amihan. Pinakaapektado ng amihan ng Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Naitala ang 16.6 degrees Celsius na minimum temperature ngayong Lunes sa Baguio City, habang 25.2 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela at sa ilang baybayin ng Aurora, La Union at Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. May nasugatang mag-asawa dito sa Cebu City nang mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Ayon sa pulisya, ipinarada ng lalaking driver ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay Pitos. Pero dumausdos ito pababa sa bangin. Sinubukan niyang tigilan ang pagdaos-os ng sasakyan. Pero dahil sa bigat, hindi niya ito kinaya hanggang sa tuluyang mahulog at bumaliktad ang sasakyan. Nasa loob pa ng sasakyan ang kanyang asawa nang mangyari ang aksidente. Parehong dinala sa ospital ang mag-asawa na walang pahayag. Inirekomenda ng Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na isailalim sa state of calamity ang Siargao Island. Kasunod yan ng mahigit isang linggo ng power outage doon. Apektado na raw nito ang kabuhayan sa isla dahil nagmahal ang yelo at langis para sa generator sets. Makakatulong daw ang deklarasyon para agad na maayos ang problema. Nasirang submarine cable ang sanhi ng problema pero tumagal ang pagsasaayos nito dahil mali ang unang natukoy na lugar ng pinsala. Kung hindi raw maibabalik ang supply ng kuryente ngayong araw, maaaring ideklara na ang state of calamity. Tatlong panukalang isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, tatlong batas nga ang nilagdaan sa Palasyo ng Malacanang ngayong umaga. Una, ang amendment sa Rice Tarification Law. Pangalawa, ang batas na nagbibigay daan sa VAT Refund Program for Non-Resident Tourists. At ikatlo, ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act. Mahalagang mga amyenda sa Rice Tarification Law. Ang pagtaas ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF mula sa 10 billion pesos kada taon, ginawa itong 30 billion pesos kada taon. Pinalawig din ang programa hanggang 2031. Malaking tulong daw ito para sa mechanization at investment sa high-quality seeds at training para sa mga magsasaka na makapagpapaangat sa kanilang productivity. Binibigyan prioridad din sa batas ang post-harvest losses na makakadagdag pa sa food security. Magkakaroon din ng mas mahigpit na oversight power ang DA sa rice industry. Ang Bureau of Plant Industry mabibigyan ng kapangyarihan mag-inspeksyon ng rice warehouses at magkakaroon ng national database para ma-monitor ng maigi ang grain storage. Ivan? Taas. Go ahead, Yes, Ivan. Rafi? Go ahead. Yes. Yeah. Binibigyan kapangyarihan din, Rafi, ang Department of Agriculture para i-stabilize ang presyo ng agricultural products so yung magkakaroon ng biglaang pagtaas. Lagi ng plano ng DA tungo rito ang pagkuha ng mas maraming tauhan na magsisilbihan nilang foot soldiers at magpapatupad ng mga programa ng DA. Sa susunod na taon, Rafi, target ng DA na mapababa ng hanggang 10% ang presyo ng bigas. Samantala, malaking tulong naman sa pagpapalago ng industriya ng turismo ang VAT Refund Program for Non-Resident Tourists. Sa ilalim ng batas, anumang ginastos ng turista na 3,000 pesos pataas ay entitled na sa VAT refund. Ang shopping experience daw ay pangunahing dahilan ng mga turista ng pagpili ng kanilang destinasyon at ang batas na ito ay makakatulong daw na ipromote ang Pilipinas bilang isang primary tourist at shopping destination sa Southeast Asia. Ayon naman kay Tourism Secretary Tina Frasco, malaki rin na maitutulong nito para makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino sa tourism industry dahil mas marami mga produktong Pinoy tulad ng handcrafted items ang maiaalok sa mga turista. Sa ngayon, mahigit 5 million tourist arrivals na. Sa taong 2024, lampas na daw ito sa 100% ng target. Mas malaking bilang pa ang inaasahan sa susunod na taon. Panghuli, Rafi, ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act naman, tinutugunan ng issue ng mental health na nakaapekto sa maraming kabataan. Sa talumpati nga ng Pangulo, sinabi niyang 17% ng mga kabataan na nag-isip daw
na kitilin ang kanilang buhay. Pero wala pa sa 1% ang dumulog sa mental health professional. Sa ilalim ng batas ito, magkakaroon ng care center sa mismo mga paaralan na may mga trained professionals na magbibigay ng counseling at stress management workshops. At yan ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. All set na ang homecoming para kay Miss Universe Asia 2024, Chelsea Manalo. Mamaya na ang the arrival ni Chelsea sa NAIA Terminal 1. Sasalubungin siya ng fans mula sa kanyang Her Story Queen bilang isa sa first ever Continental Queens. Glowing as always si Chelsea na excited na raw makauwi. Christine Suya ng Piazza, Miss Grand! A beautiful day rin kahapon sa homecoming naman ni Miss Grand International 2024 first runner-up CJ Opiaza. Naging emotional pa si Queen CJ dahil unexpected daw na dagsa ang nag-welcome sa kanya. Stunning in an ombre gown naman si CJ nang humarap sa press conference. Nakasama niya roon ang MGI President na si Mr. Nawat Itzara Grisil at ilang fellow pageant queens. Matapos ang mahigit 3 dekada, muling itinanghal na kampyon sa men's basketball ng NCAA ang Mapua Cardinals. Yan ay matapos silang talunin ng Benil Blazers sa Game 2 ng final sa score na 94-82. Balitang hatid ni Nico Wahe. 33 taong naghirap ang Mapua Cardinals bago muling naghari sa NCAA men's basketball. Kaya sinulit nila at ng Mapua community ang pagdiriwang. Kasama ng buong koponan sa victory party ang kanilang mga pamilya at Mapua alumni. Hinanamnam nila ang tagumpay mula sa pagiging runner-up sa season 99. Last year, napakasakit para sa amin yon. Hindi ganun kadali. Tuwan-tuwa ako dahil nga yung sakripisyo ng lahat ng bawat isa. Siguro destiny na yun talaga. We just have to do our part, play hard until the last buzzer. Sabi ni Mapua President and CEO Dr. Doji Maestre Campo, sakto ang championship para sa pagdiriwang ng centenary ng universidad sa January 2025. It's actually a result of hard work, grit, and really their passion to win. Kasalo rin sa tagumpay ang ilang player ng Mapua noong 1991 o season 67, ang kanilang huling championship. Pinaka-sweet ngayon, bakit? 100 years ng Mapua next year, bago season ng NCAA 100 din, kaya very timely. Ang palagi motto namin is offense, win game, but defense, win championship. Ang season 100 champions, alay raw ang panalong ito sa kanilang past players at supporters. Dinededicate ko yung champion na to sa mga kuya ko. Sobrang tagal na ng champion. Ngayon nag-champion ulit, na-part ako sa champion ngayon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa dalawa ng nakahain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, may mga kongresista pa raw na nagsabi kay House Secretary General Reginald Velasco na maghahain din ng reklamo laban sa bise. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Tony, simula ngayong araw ay inaabangan na ng House Secretary General yung mas marami pa mga kongresista na susuporta raw sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na may lumapit sa kanya mga kongresista na gusto raw mag-endorso o di kaya maghain ng bagong reklamong impeachment sa bise. Pero hindi na sinabi ni Sec Gen kung ilang kongresista ang mga ito. Sa ngayon, may dalawa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang una ay inendorso ng Akbayan Party List. Ang ikalawa, Makabayan Bloc naman ang nag-endorso. Ang inendorso ng Akbayan Party List, posibleng madesisyonan na ngayong araw kung beripikado o hindi. Kailangan kasi personal na alam ng mga complainant ang mga bagay na inirereklamo nila bago ito masabing verified complaint. Kapag naberipika na, saka ito ibabata sa office ng House Speaker na merong hanggang 10 session days para dalhin ito sa plenaryo.
Samantala, Tony, dito sa may People Center Building sa Batasan, isinasagawa po ngayon yung huling hearing ng Good Government and Public Accountability Committee tungkol sa confidential funds ni VP Sara. Nagdesisyon ng komite na tapusin na ang hearing ngayong araw dahil meron na raw impeachment complaint laban sa bise na confidential funds din ang issue na posibleng talakayan din sa hearing ng Justice Committee. Sabi dito ngayon ng chairman ng komite na si Congressman Joel Chua, pina-verify nila sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalan na nakalagay sa mga acknowledgement receipt ng DepEd confidential funds at ang tugon sa kanila ng PSA sa 677 na pangalan sa resibo, 405 ang walang birth certificate o hindi nag-exist, katulad din ni Mary Grace Piatos. Yan muna ang latest mula rito sa Batasan. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Jonathan Andal.